Anong kinalaman ng painkiller sa kidney? I-research nyo. Mamaya. Huwag muna kayo mag-google ngayon. Mamaya pa. Dahil may kinalaman. Pagka nasaktan ka, nabugbog ka, tapos wala ka nararamdaman, may nangyayari dyan na himala. At maaring negative himala yun. Ikaw magbabayad. Biruin mo, nabugbog ka, tapos hindi ka nasasaktan. Some part of your body is paying for it without your knowledge. May payback time yan. Kaya dapat, huwag tayong inom ng inom. Konting sakit ng ulo, inom ng gamot. Baka kailangan, tigilan mo lang pagbubunga nga. Marirelax ka na, mawala sakit ng ulo mo. O kaya, solve mo yung problem, o ignorin mo. Pero hindi kailangan laging chemical and medical yung solution. Tapos, sasabihin nila yung mga nag-herb, nag-oil, alternative medicine. Paano naging alternative medicine? Ang medicine ng humanidad ng libo-libong taon. Lahat ng mga sinaunang mga sibilisasyon, ito mga gamot nila, mga herbs, mga halaman, mga bulaklak, mga oils. Western pharmaceutical medicine is only 100 years old, more or less. Yan ang alternative. Yan ang bagong-bago, hindi pa napapatunayan kung anong mga side effect niyan talaga. Kaya kailangan pinag-iingatan natin, huwag inom ng inom. Your body is the only one you have. Ang dami niyong pangarap? Check. Ang dami niyong talent? Check. Ang dami niyong mahal at gustong mahalin? Check. But you have only one body. Pag bumigay na yung body niyo, goodbye sa lahat ng pangarap, goodbye sa lahat ng plano, goodbye sa lahat ng project. Kasi yung katawan niyo lang ang magdadala ng lahat ng iyon. Ganun kahalaga yung katawan. Kaya inaalagaan. Luke 21:34, be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. Igugupo ka daw, dadaganan, hihilahin pababa ng mga alalahanin at ng mga sobrang pagsasaya, excessive, paglalasing, o kung ano-anong mga pinoproblema sa buhay. That's why part of healthful living is to simplify life. Pag simple, less ang problem. Simple rules. Do not spend more than you earn. Or reverse it, earn more than you spend. Because if you spend more than you earn, ang dami mong stress. Kasi you're spending more than you earn. Saan mo kukunin yung kulang? Nanakawin mo? Uutangin mo? Tapos yung utang mo may tubo, lalong lumalaki yung utang mo, may stress ka. Ang lakas tumanda niyan. Simplify. Do not buy what you cannot afford. Live within your means. Yun lang malaking helpful project na para sa buhay. Kasi nakaka-stress yung mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita. Pastor, paano po yung walang kita? Di wag kang gumastos. Wala ka palang kita eh. Papagastosin mo yung ate mo. Gusto mo ng cellphone na mahal, wala ka pa namang kita. Kanino mo kukunin yan? Somebody has to pay for it. Simplify. Huwag maging hambog, huwag maging mayabang, huwag makipag-compete sa mga kapitbahay, mga pinsan, mga kamag-anak, kasi may stress ka. And this stress will kill you. It will show in your body, it will show in your face. Simplify. Para helpful ang ating buhay. Ano bang kailangan natin? Konting pagkain, konting inumin. At kung ambisyo mo lang ay pagkain o inumin, hindi ka naman mapaghihirap. Kasi pag nabusog ka, tumitigil ka na. Pag simple lang ang buhay, mas helpful yon. And then let and help others love and take care of their own bodies too. Hindi lang yung katawan mo ang alagaan mo, tutulungan mo rin yung ibang makapag-alaga ng katawan nila. Huwag mo silang abusuhin, huwag mo silang masyadong pagurin, kung pwede namang pagpahingahin mo sila, kahit sila ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Kasi lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Mahal mo pala yung nanay mo, yung tatay mo, pagpahingahin mo. Kasi pag namatayan sa pagod, magiging ulila ka. Hindi yung puko mo masipag yung isa niyong member ng family, siya na lang lagi, kung magkasakit yung namatay, di na wala na siya dun. Kawawa siya at kawawa rin kayo. Tulungan. Kung sino ang mas mahirap na trabaho, halimbawa mag-asawa kayo, mahirap yung trabaho niya sa labas ng bahay, may anak kayo, ikaw naman mas maluwag, kaya ikaw ang lalaki, kaya ikaw ang babae, mas mag-alaga ka sa anak mo. Hindi yung hirap na siya galing sa trabaho, siya pang mag-aalaga sa anak pagdating. Tapos ikaw, kung anong pinagkagagawa mo, mga ministry, mga lakad dito, lakad doon,
Kung may anak ka, mananagot ka dapat, mag-alaga ka mabuti, lalo kayong asawa mo ay may trabaho din. Para tumagal ang buhay nyo, para lumawig ang inyong kalusugan at masaging payapa ang inyong buhay. Hindi excuse, mga kapatid, ang ministry sa church para magpabaya sa inyong mga pananagutan sa inyong bahay. Yung bahay mo, yung pamilya mo, unang ministry mo dapat yon. At correct time management will enable you to do ministries in the church and to do your secular job and to be good in your house. Pero dapat may balance, hindi inubos na ng ministry yung oras mo. Pero doon sa ministry na, ang dami ng daldalan, kwentuhan, pasyal dito, pasyal doon. Tapos yung kawawa mong member ng family, siyang gumagawa lahat sa bahay. Tapos ang excuse mo, I'm serving the Lord. No, that is not how Jesus would want the house to be run. Shared responsibilities dapat yan. Philippians 2:4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Pag malusog ang kapwa mo, malusog ka rin. Kasi pag may nagkasakit na member ng family mo, damay ka rin doon. Either ipapagamot mo yun, aalagaan mo, or mawawala na siya ng support sa'yo. May damay at damay na mangyayari. Kaya nagtutulungan ng mga tao, hindi lang para wag madamay, kundi dahil yun ang loving way. Now, helping others get fed, treated and taken care of is top in Jesus' agenda. Kaya yung sinasabi niya na sa pagdating ng panahon, huhusgahan lahat ng tao, sabi niya doon sa mga iba, hali kayo, nandito inyong gantimpala. Gutom ako, pinakain nyo, nakakulong ako, dinalaw nyo, nahihirapan ako, tinulungan nyo ako. Sabi ng mga tao, kailan naman po nangyari yan? Matthew 25:40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginawa. Lahat ng mabuting ginagawa mo sa kapwa, itinuturing ng Diyos na ginagawa mo sa Kanya. So pag nanglamang ka sa kapwa, nilamangan mo ang Diyos. Pag tinulungan mo ang kapwa, tinulungan mo ang Diyos at gagantimpalaan ka niya. Proverbs 3:27-28, employers, do not withhold good from those to whom is due, when it is in your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow, and I'll give it to you when you already have it with you. Sa mga employer na magpapasweldo, sa mga taong tutulong sa kapwa, sabihin ganon, huwag niyong pagkaitan ng tulong na nangangailangan. Baka yung mababawasan lang na comfort ninyo life and death na pala sa kanya yung halaga. At kung may kailangan ng iyong kapwa, meron ka na, huwag mo na pag-intayin bukas. Alam niyo kung bakit yung iba nagpapabukas pa? May pera naman, humihiram ka, sabihin, bukas na, bumalik ka next week. Kasi pag ngayon din ka nagsabit, ngayon niya binigay, sabi, uy, mapera pala to. Pakidagdagan mo na nga, sister. May abuso na. Kaya yung mga iba, kahit gustong tumulong agad, kukunwari pang, teka muna, maghahanap muna ako, bumalik ka next week. Kasi pagka nakita mo, ang dali-dali pala niyang kumuha doon sa kahon, aabusuhin na. Kaya iba, natutuloy yung gumimik pa. Meron pa nga, pag may umuutang sa kanya, kaibigan, kamag-anak, nahihiya naman siyang maningil, sasabihin niya, teka, wala akong pera ngayon pero ipanghihiram kita. Magkano kailangan mo? Ganun, okay. Kailan ko sasabihin babayaran mo? Pagka nga naman iba yung sasabihan, hindi nakakayang tanongin. Pero kung siya umuutang sa iyo, sasabihin mo, kailan mo ka babayaran? Magtatampo ka pa. Alam niyo, maraming mga tao tumitigas ang puso dahil maraming abusado. Natututong tumanggi dahil inaabuso. Ang sarap tumulong, ang sarap yung may hinihingi, binigay mo agad kung hindi ka inaabuso. Nabukas, nandyan na naman siya at araw-arawin ka na dahil parang ang dali-dali naman sa'yo magbigay. Meron naman, hindi natitigil ang hingan o utangan. Bakit nga hindi ako tinitigil ang utangan o hingan? Kasi hindi ka dumadain. Bigay ka ng bigay. Akala nila, ang dali-dali sa'yo. May umutang ka doon, madali lang sa kanya yun. Baliwala sa kanya yun. So yung iba, alam mo, itong ibibigay ko sa'yo, kakainin na namin to kanina Pero ipapahiram ko na muna sa'yo, bukas na kami kakain. May mga drama pang ganun, para huwag naman lagi kang utang ng utang. Kasi pagka yung inuutangan, hindi ipinapakita yung pait at hapdi at sakit na siya nagpapautang. Kung minsan inaabuso na rin. Let us allow people to be kinder and nicer and more relaxed by not abusing them. Then we create an atmosphere of helpfulness at dagaan ng buhay nating lahat. Sa mga nagpapasweldo ng mga manggagawa, Deuteronomy 24:14-15, huwag ninyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong mahihirap at nangangailangang manggagawa. Bago lumubog ang araw,
ibigay na para sa napakaraming turo sa Old Testament na pag pinadaan mo sa Jesus